Hindi na bago sa mundo ng musika ang mga sobrang sikat na music artist na nagsimulang nakilala bilang bahagi ng isang grupo, o pwede din nating sabihin na mula simula ay tila ba nakatutok lang talaga sa isang miyembro ng isang boy band o girl group ang spotlight, na tila ba inihahanda sila sa mas malaking plano bilang isang solo artist, tulad na lang ni na Michael Jackson ng Jackson 5, Justin Timberlake ng NSYNC, Beyonce ng Destiny's Child at marami pang iba. At isa nga si pinakamasaklap at pinaka-obvious na ganitong setup ay nangyari pa noong 60s sa isa sa mga pinakauna at one of the greatest girl group of all time na The Supremes, na nakilala sa mga kantang You Can't Hurry Love, Stop in the Name of Love, Baby Love, at marami pang iba. Isang legendaryong grupo na isa sa mga unang bumuwag ng racial barriers, na nagpatunay na sa pamamagitan ng kanilang talento, karisma at musika ay kaya silang mahalin at hangaan ng lahat kahit ano pa man ang kulay ng kanilang balat. Pero ang masaklap lang mga idol ay ang katotohanan sa mundo ng musika ay sobrang swerte na ang magkaroon ng kasama na pipiliin ang pagkakaibigan nyo kaysa sa anumang kasikatan, na mas papahalagahan ang inyong pinagsamahan at walang gagawing kababalaghan sa iyong likuran. Katulad na lang ng pag-uusapan natin ngayong The Supremes. Nagsimula silang balanse ang karapatan ng bawat miyembro, hanggang isa sa kanila ang pilit na ihiniwalay ang sarili sa kanyang mga kasama. Ginustong mas magningning siya sa likod o harap ng entablado, at pilit niyang ipinakita sa lahat na siya ang mukha ng grupo. Oo mga idol, ang binabanggit ko dito ay si Diana Ross. Sa grupong The Supremes unang lumitaw ang kanyang pangalan. Nakalaunan nga katulad ni Michael Jackson at Madonna ay naging malaking pangalan din siya sa kasaysayan ng musika. Hanggang ngayon ay wala pa rin kamatayan ang kanyang mga awiting When You Tell Me That You Love Me, If We Hold On Together, Team From Mahogany, at marami pang iba. Pero ano nga ba ang kakaibang ginawa ni Diana Ross para mas makalamang sa kanyang mga kasama? Paanong dumating sa punto na naging Diana Ross at The Supremes pa ang pangalan ng kanilang grupo? Totoo bang nakipagrelasyon siya sa executive ng kanilang record label para lang maabot ang kanyang mataas na ambisyon? O baka naman ang ibabaw lang talaga siya sa kanyang mga kasama? Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ano ang masaklap na nangyari sa isa nilang miyembro? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na katulad nito. Maraming salamat mga idol. Welcome to another village. Noong 1958 ay mayroong sumisikat na male vocal group sa Detroit, ang The Primes, na kalaunan ay makikilala bilang The Temptations. Naging kaibigan ng dalawang miyembro nitong sina Paul Williams at Eddie Kendricks. Ang noon ay high school pa lamang na si Florence Ballard. Nagkakaroon kasi ng pagkakataong kumakanta ito na kasama ang girlfriend ni Paul Williams na si Betty McGlown, na noong marinig nga ng manager ng The Primes na si Milton Jenkins ay naisipan nitong kuhanin ang dalawa at mag-recruit pa ng makakasama ng mga ito para magkaroon ng babaeng version ang The Prime. Ipinasok ni Florence Ballard ang kaibigan nitong si Mary Wilson, at ipinasok naman ni Paul Williams ang kaibigan nito si Diana Ross. Tinawag sila noong The Primettes, na noong una ay nagtiyaga lang munang kumanta-kanta ng mga cover songs, at para maiba sa ilang grupo ay idinagdag pa ng mga ito ang gitaristang si Marvin Tarplin para patunayan na kaya nilang tumugtog ng live at hindi sila pabor sa nauuso noong pagli-lip-sync. Sumali at nanalo ang mga ito sa isinagawang patimpalak sa International Freedom Festival, kung saan ay nabuo nga ang pasya ng mga ito na mas maging seryoso pa sa musika. Nagsimulang makiusap si Diana Ross noon sa isang miyembro ng bandang Miracles para makapag-audition sila sa record label ng mga itong Motown Records, pero pumayag lang ito sa kasunduang ibibigay ng The Primettes sa bandang Miracles ang gitarista nilang si Marvin Tarplin. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya nabigyan nga sila ng kaunting sandali para ipakita ang kanilang talento sa harap ng executive ng Motown na si Berry Gordy. Pero iminungkahi
minumungkahi nito na magtapos muna sila ng high school dahil bukod pa nga sa bata pa ang mga ito ay kulang na kulang pa sila sa experience para maging isang recording artist. Pero yun nga, nabiguman ang grupo ay isang Robert West naman ang nagtiwala sa The Primates at nagtayo ng maliit na record label na Lupine Records na para lang sa kanila. Pero kasamaang palad ay hindi nga bumenta ang inilabas nilang mga kanta dito, kaya ramdam na ramdam ng grupo noon ang matinding kabiguan. Saglit na nawala ng direksyon ang grupo, lalo na at umalis nga dito si Betty McGlown. Noong makatapos sila ng high school ay isinali nila sa grupo si Barbara Martin at muli nilang sinubukang lumapit kay Berry Gordy ng Motown Records. Sa pagkakataon na yon ay nakapasok sila pero kinuha lang silang tagapalakpak at background vocal sa mga kanta ng iba nilang mga artist. Nagtiis at pinagtiyagaan yon ng The Primates ng mahaba-haba ring panahon hanggang noong 1961 ay pinayagan na rin sila sa wakas ni Berry Gordy na makapirma ng kontrata sa kondisyong dapat palitan umano ng mga ito ang kanilang pangalan. Nagbigay ito ng listahang pagpipilian pero sa huli ay naisipan pa rin ng mga itong gamitin ang pangalang The Supremes na noong magsisimula na ang recordings ay nasundan pa yon ng bigla ang pag-alis ni Barbara Martin. Pero napagpasyahan na rin ng grupo na magpatuloy na lang sila bilang trio. Na-release nila ang kanilang debut album na Meet the Supremes noong December 9, 1962. Palitan lang noon sa lead vocals ang mga miyembro nitong si Mary Wilson, Florence Ballard at Diana Ross. Pero dahil hindi pa rin sila swertehing makabenta sa anumang i-release nila ay naisipan nila noong ipagpatuloy at isabay ang pagiging background vocals para sa ibang artist ng Motown katulad ng The Temptations at kay Marvin Gaye. Pero hindi rin naman nagtagal noong December 1963 nang sa wakas ay nagawang pumasok sa number 25 ng Billboard 100 ang kanta nilang When the Love Light Starts Shining Through His Eyes na si Diana Ross ang tumayo sa lead vocals. Mula noon ay inihayag na ni Berry Gordy na si Diana Ross na ang tatayong lead singer ng The Supremes na naramdaman nga sa pangalawa nilang album na Where Did Our Love Go noong August 31, 1964 na nagbigay sa kanila ng dalawang number 1 hits na Baby Love at Come See About Me. Pumalo na din ang album na ito sa number 2 ng Billboard 200 at naging isa sa mga pinakabumentang album ng Motown Records noong panahon na yon. Kaya naman tila ba naghahaman ang mga ito at ginamit ang pagkakataon para pagkaperahan pa ang kaunting kasikatang tinatamasa noon ng The Supremes. Katunayan sa parehas na taon na yon ng 1964 ay muli silang naglabas ng album na A Bit of Liverpool na sinundan pa ng 4 na album sa loob lamang ng 1965. Ang tatlo ditong The Supremes Sing Country, Western and Pop, We Remember Sam Cooke at Merry Christmas ay halos mga cover songs lang ang laman. Kung baga basta na lang sila makapaglabas ng album dahil ang iniisip lang ng mga ito ay ang pagkakitaan pa ang grupo. Pero syempre gaya ng inaasahan ay hindi bumenta ng ayos ang mga ito. Kaya sa huli nilang album noong taon na yon na More Hits by The Supremes ay muli silang naglagay ng mas maraming original songs. Kaya muli na naman silang nakapag-produce ng dalawang number 1 hit songs, ang Stop in the Name of Love at Back in My Arms Again. Dito na nagawa ng The Supremes na sumikat hindi lang sa US kundi sa iba't ibang parte na rin ng mundo. Naging isa sila sa ilang grupo na nagkaroon ng kakayahan na makipagsabayan sa The Beatles. Kaya syempre wala na namang sinayang na panahon ang Motown. Noong 1966 ay naglabas muli sila ng dalawang albums na I Hear a Symphony at The Supremes A Go-Go na naging pinakaunang number 1 album ng isang girl group sa Billboard 200. Sinipa ng album na ito sa number 1 ang Revolver ng The Beatles. Pero yun nga lang, dahil sa sobrang katanyagan ay hindi na rin nakaiwas sa mata ng maraming fans at ng mga kritiko ang halos pagiging backup singers lang ni Diana Ross ang dalawa nitong kagrupo. Kahit sa mga live performance ng mga ito ay nakabukod lagi si Diana Ross at siya na lang halos lahat ang kumakanta ng mga lead vocals. Naging malaking kontrobersya ang hindi pantay na pagtrato sa tatlong miyembro, lalo na at napag-alaman din na may nabubuo palang relasyon sa pagitan ni Diana Ross at ng CEO nilang si Berry Gordy noong taon ng 1964. Ang parehas na taon na itinayo ni Berry Gordy si Diana Ross na maging lead vocalist ng The Supremes. Hindi naman ito itinanggi ni Berry Gordy, lalo na at naging open din naman ang kanilang relasyon sa publiko. I made the choices of who sung lead
and my opinion was always that Diana had the magic and Mary Wilson didn't. But Mary felt that she should be the one, and I said no. And then, of course, favoritism was charged. And it was perhaps favoritism, because Diana was a favorite of mine. But she had the talent to justify that favoritism. Pero syempre isang desisyon yon na naging dahilan ng unti-unting pagkasira ng relasyon ni Diana Ross sa dalawa niyang kasama na normal lang sigurong hindi naging masaya sa ginawang pagbabago na yon. Nagpatuloy man silang maging normal at ayos sa mata ng publiko, hindi maitatangging sa likod ng spotlight habang umaakyat sila sa kasikatan, hindi talaga sila okay. Lalo na si Florence Ballard na sa sama nga ng loob ay nauwi nga ito sa pagkakaroon niya ng bisyo sa alak at pagkakaroon ng depresyon na kalaunan ay naging sanhi nga ito para mapabayaan ni Florence ang kanyang katawan. Tumaba ito kaya maraming pagkakataong hindi ito komportable sa suot sa kanilang mga live shows at halos naging malimit na din ang hindi nito pagdating sa mga recordings. Kaya sa kautusan ni Berry Gordy ay pinalitan muna ito saglit ni Barbara Randolph para masanay na din ito sa grupo. Ito kasi mga idol ang napipisil ni Berry Gordy bilang kapalit ni Diana Ross bilang lead vocalist ng The Supremes dahil noong panahon na yon ay niluluto na talaga nila ang pagiging solo artist ni Diana Ross. Pero yun nga lang sa huli ayaw itong makasama ni Diana. Sinabi nitong habang nasa Supremes pa siya ay hindi ito pwedeng ipasok kaya muli itong tinanggal ni Berry Gordy at ipinasok nito si Cindy Birdsong. Una nila itong nakasama noong April 29, 1967. Ang problema lang ay hindi nila ito mabigyan ng kontrata dahil nakatali pa pala ito sa kontrata sa dati niyang grupo. At sa sobrang dami nga ng naka-schedule ng mga tours at mga projects ay napilitan nga si Berry Gordy na ibalik si Florence Ballard na noon ay agad namang muling inayos ang sarili. Iniwasan nito ang kanyang mga bisyo at muli nitong ibinalik ang hubog ng kanyang katawan. Umasa itong babalik sa dati at hindi na siya muling aalisin sa grupo. Ang masaklap lang mga idol ay ginawa lang pala itong panakipbutas ni Berry Gordy. Hinayaan nitong sumama-sama si Florence Ballard habang hinihintay nitong lumaya si Cindy Birdsong sa kontrata nito sa dati niyang grupo. Palihim pala itong isinasama sa mga tours ng The Supremes para matutunan nito ang mga dapat niyang gawin. At ang masakit pa noong 1967 ay tila ba lalong sinampal si Florence Ballard nang naging desisyon ni Berry Gordy na gawin nitong Diana Ross and The Supremes ang pangalan ng kanilang grupo. Bukod dito ay natuklasan pa ni Florence ang tungkol kay Cindy Birdsong kaya sa sama ng loob ay sinadya nito mag-perform ng lasing na nauwi nga sa sinasabing isa sa nakakahiyang performance ng The Supremes. At dahil nga sa nangyari na yon ay tuluyan na itong pinaalis ni Berry Gordy sa grupo. Nasundan na yon ng pag-init ng tensyon sa mga pamunuan ng The Supremes nang dahil sa usaping pera. Biglang umalis at nagdemanda ang mga songwriters ng Motown Records na silang gumagawa ng mga kanta ng The Supremes. Kaya ramdam na ramdam nung panahon na yon ang biglaang pag-iba ng tunog ng kanilang musika sa mga sumunod na albums. At ramdam na ramdam din noong panahon na yon ang unti-unting pagbagsak ng kanilang katanyagan. Nakaramdam lalo noon ng matinding stress at pressure ang mga miyembro ng The Supremes kaya hindi na rin naiiwasan ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ito. Dumating pa sa punto na halos hindi na dumadating sina Cindy Birdsong at Mary Wilson sa mga recordings kaya may pagkakataong mga session singers lang ang kasama ni Diana Ross. Hanggang noong 1969 nga tuloy na itong ginawang solo artist ng Motown. Ibinalik nilang muli ang pangalan bilang The Supremes at ipinasok ang bagong miyembro na si Jean Terrell na siya nga pumalit sa pwesto ni Diana Ross. Naging simula na yon mga idol ng pagpapalit-palit ng miyembro ng The Supremes sa pag-asang makakabalik pa ang mga ito sa katanyagan na hindi na rin naman nangyari. Lalo na at nag-focus na rin naman ang Motown Records sa solong karera ni Diana Ross. Kaya habang lumulubog ang The Supremes ay umaangat naman ang kasikatan ni Diana Ross. Katunayan bilang solo artist ay bumenta ito ng 100 milyong records. Mas malaki kaysa sa nabenta nila sa The Supremes. Magkakaroon sana sila mga idol ng reunion noong taon ng 2000 bilang Diana Ross and The Supremes. Pero tumanggi naman sa ideya na yon si Mary Wilson dahil nalaman nitong 15 milyong dolyar ang alok ng mga promoters kay Diana Ross habang sa kanya ay 4 milyong dolyar lamang at 1 milyon naman kay Cindy Birdsong. At dahil nga gustong gusto ni Diana Ross na matuloy ang reunion na yon ay nag-offer ito na dudublehin ang bayad sa dalawa niyang kasama pero hindi nito nabali ang desisyon ni Mary Wilson. I think where the breakdown came was with Mary and negotiating with the promoters. I was offered, I said yes. I have invited
Every Supreme that ever was. I even invited Oprah and Star Jones. Come on, wherever you are, come on down. Let's get on the stage and work it. News reports have claimed that original Supreme Mary Wilson refused to join the tour because the money offered to her by the promoters was unacceptable. Natuloy ang reunion pero ang kasama ni Diana Ross ay yung mga huling naging miyembro ng The Supremes na sina Linda Lawrence at Sherry Payne. Pero dahil nga hindi naman nagkasama talaga o nagkasabay ang maalin sa tatlo sa The Supremes na sinabayan pa ng pagkamahal na tiket, ay nauwi nga ito sa malaking disappointment ng mga fans. Hindi na muling nagkaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ng reunion ang mga original na miyembro. Ang totoo mga idol, mula alisin nila si Florence Ballard sa grupo ay naghirap ang buhay nito at namatay noong 1976 sa edad lamang na 32 taong gulang. Pumanaw na rin si Mary Wilson noong taon ng 2021 sa edad namang 76 na taong gulang. Nasa 81 taong gulang na ngayon si Diana Ross pero sobrang aktibo pa rin ito sa pagbabahagi ng kanyang musika. Sa kabuuan ay nagkaroon ng The Supreme ng 29 na studio albums, 32 compilation albums at 66 na singles. Ang kwento ng The Supremes mga idol ay hindi naiiba sa ilang grupo o banda na kasabay at sumunod sa kanila sa mga sumunod na era. Maraming banda ang nabuwag dahil sa hindi pagkakaroon ng mga miyembro ng pantay na kapangyarihan o karapatan. Hindi talaga naiiwasan ang mga miyembro na naghahangad ng buong kontrol, mas malaking bahagi sa kinikita at minsan ay mas gusto lang nila talagang makaangat sa mga kasama. Human nature na talaga mga idol ang pagiging gahaman, kaya mas nakakahanga talaga yung mga grupo o banda na kahit ilang dekada na ang dumaan ay sobrang solido pa rin ng mga samahan. May kilala ka bang banda na ganong kasolid? Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.